itong mga ayuda na gusto pa nilang palabasin na akala mo sarili nilang pera yung kanilang ibinibigay. Nakita namin yan eh. We have been comparing with the other mayors, also mayors for good governance at yung aking mga fellow mayors sa ating League of Cities. At ganun din ang aming mga similar observations na talagang halos unlimited ang pondo nila kung mamigay sila. Nabalitaan pa namin yung 7-7, yung famous na 7-7-7, na every time na sumama ka dun sa sortie ni Speaker, you get 7-7-7. Ito yung 21 million, a total of 21 million. 7 million na AIC, 7 million na AKAP, 7 million pa na tupad. O 21 million, paano kung nakaapat ka na sortie na nasalihan? Tibig mo sabihin nun, 7 times 21. Yun yung mga allegations na binabanggit sa amin at in fact, reliable sources ang pinanggagalingan yan. Tulad nga ng sinabi ni Mayor Magalong ng Baguio City, bigla natin nalaman na akala natin 7-11 lang ang meron. Yung pala, meron din palang 7-7-7. At ito yung mga ginagawa ng Kongreso, especially tungkol dyan sa mga pagbibigay ng ayuda. Malinaw yung sinabi nga ni Mayor Magalong, basta't sumama ka kay Speaker, magkakaroon ka nito. Kaya pala nakikita natin sa mga news, basta nagbabahagi sila ng ayuda sa isang lugar o nagtutungo sila sa isang probinsya, talagang ang daming mga nakapaligid at mga alalay ng mga congressman dahil nga dito sa 7-7-7. At yan ang ating pag-uusapan kung paano tayo nito nalilin lang. At katulad nga ng narinig natin sa kanya, animo talaga mga sarili nilang pira yung pinamumudmud nila sa atin. At siyempre bago natin talakayin yung bagay na yan, isa munang pagbati. Magandang araw po muli. Si Makatang Tambay nagpupugay na tanging puhunan mga logic lang ng buhay. Subscribe, hindi ka pa nakakapag-subscribe at panoorin mo na rin para malaman mo kung ano ang pinagmamalaking Makatang Tambay. Okay. Thank you. Ang laki kaya ng epekto sa atin ng mga ganitong mga ginagawa nilang pagpamumudmud sa mga ayuda na ito na sila rin mismo naman ang gumagawa o nagpo-provide. Nakakala mo tuloy talagang nagmamalasakit sila sa atin, sa mga nagigipit, nahihirapang mga Pilipino na sa pamagitan nga nila itong mga ayuda na pinoprovide nga nila para sa atin. Natutulungan tayo, pero ang katotohanan sa kabila nito, kumbaga isang uri ito ng pambablockmail sa atin, isang matinding psychological blackmail na kumbaga pinaamo tayo sa sariling pira. At pagkatapos, para tayong pinauutang na wala naman talaga silang tuwirang sinisingil na kabayaranan. Pagkus nabibiktimin nila rito, yung nakukompromiso nating mga kalooban na maririnig nga natin kung namamahagi sila nito sa isang lugar, talagang tila kinukonsensya tayo. Sasabihin nga ngayon lang nangyari ito. Nagagawa ba nila ito dati? Na kung hindi nga kay Speaker, sabi pa nga ng isang congresswoman dyan sa Batangas, ang lahat ng ito kung wala si Speaker wala rin tayo. Na para bang pinapahatid sa tao sa lugar na pinupuntahan nila at pinapaabutan nila ng mga ayudang ito. Di ba? Ito nga yung AIC, AKAP, at itong tupad na dito nga nasasangkot yung 7-7-7. Imaginin mo katulad ng anong sabi ni Mayor Magalong. Kung makakasama ka rito, matik na meron kang 7 million sa bawat isang ito. Ibig sabihin kung maraming ulit na mangyayari, parang meron kang 84 million na lumalabas, nakatago lang pero lumalabas na ito yung pinaka-pork barrel mo. Basta makikiisa ka lang sa kanya. Sa ginagawa nilang ito, hindi lang marahil napapag-isip-isip natin o ng iba na ito ay isang uri ng
pag-isa sa atin, sa ating sariling mga taba at mantika. Na pag tayo nag-isa na at naluto na nila, alam na alam naman natin na hindi tayong makikinabang bagko sila. Sila yung magpapakabusog na rito. Kung ano man yung maaari nilang mapala at makuha sa pag-isa nilang ito sa ating lahat, sa ating mga Pilipino. At ito yung masasabi nga natin na pirsahan na pambablockmail sa ating isipan at sa ating mga kalooban. Kasi nga yung at hindi naman tayo tuyang pagbabayarin at sisingilin pero sasabihin kumbaga hindi mo ko papaboran, ay binigyan kita. Ganyan tayo binibiktima sa isang napaka-natural at napaka-simpleng paraan kung titingnan natin. Pero kung hukayin naman natin at bubusisiin, himay-himayin, tayo talaga rito yung binibiktima lang nila. Kung saan yung ating mga kahirapan at kawalan, doon sila pumapasok para biktimahin tayong lahat. Sa mga ayudang ito, sa unang tingin talagang napakabuti. Dahil naisip nila na ikaw ay pagaanin ang buhay mo o paalwanin sa pamamagitan ng mga ayuda na binibigay nilang ito sa iyo. Pero ang pinakabiltan nito, ang katotohanan ng biltan nito at balik, hindi naman talaga sa atin ang ginhawa nito, bagko sa kanila. At ang katotohanan nito, itong mga ginagawa nilang ito yung pag-iipit talaga sa mga bagay na talagang mas kinakailangan sana natin na dinaan nila sa ayuda. Sa mga biglaang pagbibigay na ito, yung mga one time, big time na tinatawag. At pagkatapos, wala na. At ang biltan nito sa atin, bilang mga biktima nga, yung pinagdurusan nito. Ano ang mga maapektuhan nito? Ay yung mga ahinsya na talang dapat sana ay ating mahalaga na naaabil sa gobyernong ito at hindi itong mga ayuda lang na ito. Ano isang halimbawa rito? Tingnan nyo kung saan nila kinukuha itong mga pinamumudmud sa atin na kinukublingan nila bilang ayuda. Doon din sa mga ahinsya na talagang dapat tumutugon sa pangailangan natin. Tignan nyo itong katulad na lang ng PhilHealth o katulad na lang ng DepEd. Sa side ng mga mag-aaral ng mga kabataan, siyempre, yung mga dating maaring makuha nila, mawawala na dahil nga sa mga kilaltas nilang budget dito na bilyon-bilyon. Katulad na nga ng mga computerized program nila o itong mga laptop na pinamahagi nila, siyempre mawawala na ito. Saan nila ito inilalagay? Dinadala sa ayuda. Naungat sa atin din ipinamumudmud pero alam naman natin kung ano yung katotohanan sa likod ng mga ginagawa nilang ito. Ang biktimahin tayo, ang i-hostage tayo, o talagang pursahang i-blackmail. Napaganda lamang tingnan sa una. At katulad nga ng pasasalamat ng isang congressman ay ito ba'y nangyari na sa iba. Ngayon lang ito nangyari sa pamamagitan ni Speaker. Nakita niyo na. Hindi talaga inilantad nila kung sino talaga yung dapat na mapaboran dito at pasalamatan ng tao sa isang maikling salita. O sa pinaka-point of view na sinasabi ng mga ito. Yung mga isinisigaw nila dyan sa entablado kapag nagbabahagi na nga sila nito sa isang lugar o probinsya na pinupuntahan ng grupo nila. At mabuti nga at meron naglalabas na ganito na isang tao na sa halip na isang vice presidente lamang natin ang nariringgan natin at nagpapaabot sa atin na ang pira nga ng bayan, 2 tao lang talaga ang nagpapasya. Ito nga si Saldico at si Speaker Martin Romualdez. At ngayon ilumilito ng katotohanan sinasabing ito ni Vice President Inday Sara. At pamagitan ng dalawang ito ay pinagpapasyahan nila kung ano yung dapat na tanggalan ng budget at kung ano yung dapat nalagyan ng budget. At wala naman talagang kapaburan sa ating lahat kung talagang tutuusin mo. Bagkus talagang sisiluin ka lang sa pamagitan ng ayuda na maliwanag na ipinaparating naman nila na sa pamagitan nila yun kaya nangyayari at kaya nangyari.